Finally, ang last na maaapektuhan para sa uh, combined eccentric ay yung design moments at transverse directionary bars, which is ito para sa regular. Okay? So, ang mag-a-adjust dito ngayon, let's say dito tayo sa column 1, itong start edge, lalapit siya dito sa edge ng B1. Okay? So, dito, meron tayong 3 cases. So, yung first case is considering na regular combined siya, tsaka ang L1 is greater than B1 all over 2. Yan ang first case. Take note that B1 is equal to C1 plus 2DS1, which is ito yung ating first case. Ano? L1 is greater than ito. And this is with regards to regular column also. Regular combined footing and case 1. Iisa yan. And then, up to the point na yung L1 mo is also equal to C1 plus 2DS all over 2. Okay? So, in short, itong regular tsaka case 1 applicable hanggang itong start edge mo, nakadikit siya mismo dito sa edge nung B1. Ayan, okay? So, greater than or equal to. And then, ang case 2 naman, yung edge natin, itong edge, pumasok siya dito sa loob ng B1, pero hindi siya nakadikit sa edge ng column. So, in short, ang ating L1 now is greater than C1 all over 2, and L1 is less than B1 all over 2. So, para sa case 2, meron kang dalawang conditions na isa-satisfy para maging case 2. For this, ito ngayon ang computation mo ng B1. Okay, so ang B1 mo natin ay lumiit compared sa B1 ng case 1. And finally, para sa case 3 naman, etong start edge nakadikit mismo dito sa edge ng column. So that means ang L1 natin ay equal to C1 all over 2. Okay? In this case, ang ating B1 would be equal to C1 plus 2DS divided by 2 plus L1. But take note, L1 is equal to C1 all over 2. Okay, so ang pattern naman ng case 2 ay parehas lang sila. Ano? Papalitan mo lang yung L1 ng L3, yung C1 palitan mo lang ng C3, yung DS1 palitan mo lang ng DS2. Okay, so let's do now this in Excel. Okay, so dito tayo. Equal to if open parenthesis L.1 is greater than or equal to C.1 plus 2 times DS.1 divided by 2,000. Okay? Then, let us print regular or case 1. Otherwise, ibang case. Yan. Okay? Next, para naman dito sa case 2, okay, if and, yan, dalawang conditions ang gagawin natin. Ito, C1 divided by 2 is less than L.1, tsaka L.1 is less than C.1 plus 2 times DS.1
divided by 2,000. Ngayon, etong remember that C1 is in terms of millimeter, kaya i-divide natin ito ng 2,000 para maging meter dahil ang ating L1 ay naka-meter. Tapos, ito naman, ganyan. Tapos, divided by 2,000. And if this is satisfied, then mag-preprint ka ng case 2. Otherwise, different case. Okay? And finally, yung para sa case 3 naman, take note, ang ginagawa natin ngayon ay column 1 muna, no? Yan. So, ayan. Dito tayo ngayon sa case 3. So, if L dot 1 is equal to C dot 1 divided by 2,000, then you print case 3. Otherwise, column is outside. Yan. Okay. Paano to? So, ililipat natin itong statement na ito dito sa case 2. Yan. I-erase natin tong question mark. At yan ang ilalagay natin. And then, itong buong statement na yan, ipe-paste natin dito. Yan. So, in short, isang line na lang. Okay, so let us test again. Take note na ito ang ating figure, okay? Yan. So, erase na natin ito. Kunyari. Tapos, maglagay tayo dito ng value ng L.L1 tsaka yung C1 plus 2DS1 divided by 2. Okay? Para meron tayong comparison. So that is equal to L.1 and then C.1 plus 2 times ds.1 divided by 2,000. Yan. Okay. So, if L1 is less than this, and then, ano ang ibig sabihin yan? Ano ang nasasatisfy? Okay? Palakihin muna natin si L1. Gawin nating greater than 1. Okay? Try natin. Okay, so gawin natin siyang 1.1. Dapat itong nasa-satisfy, L1. Take note, ang ating L1 is 1.1, tapos C1 plus 2DS1 all over 2 is 1. This is greater than. Dapat case 1 ang lalabas. Okay, i-edit ko lang ito. I think I forgot to group that. Yan. So, mais na. So, regular
case 1 siya. Ayusin ko rin ito. By the way, ito lang muna ang papansinin natin, ano? Wag na muna yung dalawa. Ngayon, so na satisfy na natin ito. Okay, so let us try 1 meter. Ayan. So equal siya. Ibig sabihin, case 1 pa rin. Ngayon, etong edge, ipapasok natin doon. Okay, so gawin natin siyang, let's say, 0.9. Yan, 0.9. Dapat case 2 ang lalabas. Ayan, see? So, okay. Next, isasagad natin ngayon itong perimeter, ay itong edge, dito sa column mismo. So, gagawin natin siyang 0.25. Let's say 0.26. Case 2 pa rin. Ngayon, gawin natin 0.25. Yan, see? So, naging case 3 na. Which is, eto na ngayon ang nasasatisfy natin. Ayan, okay? Case 3. Tapos, gawin natin siyang 0.24. Ibig sabihin, lumabas na yung column. Yan. So, column is outside. Okay. So, na-perfect na natin ito. Next. Ang kukumputin naman natin ngayon is etong B1. Dahil sa case 1 or regular, ito ang B1. Para sa case 2, iba ang value ng B1. And then sa case 3, ang value ng B1 kaparehas lang ng case 2. Okay? So, ibig sabihin yan, dalawa lang ang kukumputin natin. Itong para sa case 1, tsaka itong case 2. Okay? So, dito tayo maglalagay ng B1. So, case 1, your B1 is equal to that. And then, for case 2 and 3, yan. For case 1, ang B1 natin ay C.1 plus 2 times DS.1. And that is in millimeter. So, palitan natin yan ng meter. Okay? Divided by 1,000. Yan. Okay, so ang ating B1 is equal to 2. For case 2 naman, and 3, okay, case 2 and 3, ang value ng B1 is equal to L.1 plus C1 plus 2ds divided by 2. Ayan. Next, ang lalagyan na natin ngayon ng B1. Okay? B.1. Ito na yung automatic. So, in short, parang pagsasamahin na natin yan. So, ito, kukupain ko yan. Pe-paste ko dito. And see what happens. Ano? So, column is outside. Edit lang natin to. Gawin natin 0.25. Yan. So, kapag case 3, dapat ang pipili natin ay 1.25. Kapag case 2, it should also be 1.25. But if it is case 1 or regular, it should be 2. Okay? So, ito ang ating pipiliin. Yan. So, delete ko na yan. Okay? Ngayon, I will copy this and dito ko ipe-paste. Yung regular case 1
ito, papalitan ko yan ng equation. Okay? Tapos, dito sa case 2 and 3, I will copy this. At yan ang ipe-paste ko dito sa word na case 2. Tsaka dito sa text na case 3. And then, papalitan ko na lang ito ng error. Yan. Okay? So, let's test ngayon. By the way, ito yung finished product ko, ano? Ito yung finished product. Ito yung paano nagawa ito is yan. Ito yung explanation niya. So, let us test. Ngayon, ang ating L1, let's say 1 meter, it should be case 1. Kaya, ito ang titingnan natin ngayon. So, your B1 is 2. Ito na yung automatic. Palitan natin ito ngayon ng case 2. Let's say 0.9. So, ang lumalabas, 1.9. Ayan, 1.9. And then, finally, gawin natin yung case 3, which is 0.25. Ayan, it is 1.25. Tapos, palitin natin, gawin natin 0.24. Dapat, mag-e-error na siya. Okay, next is kukumputin naman natin ngayon yung para sa B2. Okay? So let's say itong ano na yan, this is for column 1. Dito naman tayo ngayon para sa column 2. Okay, so this is for column 1. Ngayon, gawin natin para sa column 2 naman. Let's say, ilagay natin dito sa baba. Okay? Yan. So, for column 2, ang papalitan natin dyan ay L3. Tapos, C3. Then, DS2. Tapos, palitan natin to ng C3. L3 then C3 tapos DS2 and then L3 tapos C3 and that's it. And then dito naman ang papalitan natin dyan yung C1, gawin natin ulit na C3 tsaka DS2. Then, ito naman magiging L3 plus C3 plus DS2. And finally, ito yung pinakamahaba. Palitan mo lang yan ng L3, C3, DS2, C3, DS2, column 3, L3, column 3, C3, ito yung X dimension ng column 2, ano? Then DS2, tapos L3, C3, DS2, L3, C3, L3, C3, and finally DS2. Yan. So, 1.5. Ngayon, ito yung finished product naman natin. So, ang i-adjust natin ngayon is itong L3. Kanina, yung L1, ano? Ngayon, ito namang L3. And to do that, ang i-adjust natin ngayon is yung total length. Okay, so let's check. Gawin natin tong mahaba.
Yan. So at 5 meters, napalabas natin yung case 1. So dapat ang B1 natin ay 2 meters. Ayan. So correct, no? And then gawin natin itong case 2. So let's say 4 meters. Ayan. At 4 meters, ang this is now B2. Yan. So, ang B2 natin at case 2 is 1.75, which is correct. Tapos, gawin natin siyang case 3, 3.25. Let's say 3.5. Ayan. So, 1.25, correct. And finally, gawin natin mas maliit, 3.48. Diyan siya maglalagay ng error because column is already outside. Okay? And then, next is, ano ang nagbago ulit? Well, so ang nagbago dito sa case 1, yung B1. Case 2, nagbago yung B1. Tsaka sa case 3, B1 din. And then, ganun din sa column 2. Tapos, ang computation ng moment is the same. Ayan. So, ito pa rin ang susundan mo. Pero take note na nagbago lang ang values nitong B1. Kasi yan ang isa-substitute mo dun. Okay? So, basically, ito pa rin yun. Okay, so ayusin natin to. Let's say 3.5 magkakaroon ngayon ito ng value. Okay? So, that's it. Ano pa bang pwede nating i-correct dito? Wala na. Okay, so thank you for listening.